Magandang araw po sa bawat isa po sa atin. Again, this is Pastor BJ from City of God Christian Ministry Canada. Pag-uusapan ho natin ngayon ay continuation. Kung kayo po ay nakasubaybay sa atin, ito po ay continuation o kasunod po nung pinag-aralan natin last week. Ngunit kung ito po ay first time nyo na makasama po sa atin, isa ho yung tanong ko po sa atin, no? Ano ho ba yung one of the greatest decision na ginawa nyo sa inyo pong buhay? Sa inyo pong palagay, ano na ho ba yung isa sa pinaka-importanting desisyon na ginawa nyo sa inyo pong buhay? And when we make decisions, pag gumagawa ho tayo ng desisyon sa ating buhay, normally, more often is, kung ano yung makakabuti sa atin, kung ano yung magiging komportable sa atin. At kapag pinag-usapan ho natin yung decision, it always, kung ano ho yung makakaganda po sa atin. Ngunit meron isang storya dito sa Bible na kung saan story ni Jesus Christ at kanyang mga disciples, na nung tinanong po ni Jesus, what is the best decision na ginawa mo, meron nung challenge si Jesus Christ. Because ang challenge niya is this: I want you to sacrifice for me. Mahirap po yun. Because kung gagawa ka ng decision, it's not always sacrifice. But Jesus, it says, I want you to sacrifice for me. Because the greatest decision ever is not about our comfort, but sometimes we have to sacrifice to gain what we want. Kailangan ho natin minsan magsakripisyo para ho magkaroon ho kung ano yung makuha natin. Because the greatest decision what we'll ever made is not about our comfort, but how we sacrifice for Jesus Christ. Pumasok na ho tayo sa Lenten season. Nandun na ho tayo ngayon papasok na ho tayo sa Holy Week. And as we enter Holy Week, isa ho sa mga pinag-uusapan o pinagre-reflect ng bawat isa ho sa atin, ayun yung paghihirap ni Jesus Christ sa pagkuha niya ng cross, when He took up the cross at sumunod ho siya sa Panginoong Diyos, hanggang ho sa pagkamatay niya po sa cross. Alam niyo, in our story today, pag-uusapan ho natin yun, because when Jesus Christ says, if you want to follow me, I want you to take up your cross daily. Araw-araw ho natin bibit-bitin yung cross. More often than not, kapag pinag-uusapan ho natin yung salitang cross, ito ho yung mabigat na pasanin. No? Minsan ho, pag sinabi natin cross, ito ho ay bit-bit natin na mabigat. In the same way, when Jesus Christ says, I want you to take up your cross and I want you to follow me, what does it mean when we follow Jesus Christ? Ano ho bang ibig sabihin kapag sinabi ni Jesus na sumunod ka sa akin? Kung meron ho kayo na sa inyong bahay, sa inyong bulsa, sa inyong tahanan, kung meron ho kayong maliliit na crucifixion o meron ho kayong kwintas na crucifixion, ang tanong ko sa inyo, what that reminds you? Kapag nakikita nyo yung maliit na cross na pendant nyo o meron ho kayo sa bulsa, meron ho kayo sa sasakyan, ano hong nagre-remind sa inyo kapag nakikita nyo yung maliit na cross? Ito ho ba yung simple yung pagkamatay ni Jesus? Ang naaalala nyo lang ba is the death of Jesus Christ? Or naaalala natin the sacrifices He made for each and every one of us? Kapag naaalala ho at nakita natin yung cross ni Jesus, I hope that we remember not just the comfort of ourselves, but the sacrifices of Jesus for our lives. And today, I want us to make a decision. And the decision is, are we willing to sacrifice for Jesus Christ? Ano ho ba yung willing nating isacrifice para po sa Panginoong Diyos? Ang pagmamahal natin kay Jesus ay hindi ho lang nasusukat kung ano yung sinasabi natin. Ang pagmamahal at pagsunod kay Jesus, hindi ho yan nasusukat kung ano yung kaalaman natin. Ngunit ang pagmamahal kay Jesus at pagsunod sa Kanya ay nasusukat if we fully surrender our lives to Him and if we fully obey Jesus Christ. Sacrifice. Samahan niyo po ako sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ano ba yung salitang sacrifice, sakripisyo, at paano natin ito may apply sa ating pong buhay. Today, as we learn that the greatest decision in our life is more than the comfort. The decision that we will make is greater than comfort, but it's sacrifice. Join us as we study the Word of God in Matthew chapter 21, and we will learn the story and the love of Christ for each and every one of us. And as we come into the Lenten season, sa pagpasok ko natin sa mahal na araw, mag-reflect ko tayo, and I hope that we will repent dun sa mga kasalanan natin. Thank you once again for joining us, Global Fire TV. Again, this is Pastor BJ, City of God Christian Ministry Canada. Thank you so much for joining us and have a blessed day. God bless all of you.